Pagdinig ng Gatchalian Block kaugnay ng flood control project scandal sinimula ngayong araw. Hindi pagharap ng 18 dating mga tauhan ni Zaldico sa pagdinig, tinuligsa ng isang mambabatas. Kontraktor na si Curly Discaya wala na sa kustodiya ng Senado matapos arestuhin sa kasong malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman. Unang araw ng pagbubukas ng klase naging maayos ayon sa Philippine National Police. Magnitude 7.8 na lindol, yumanig sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Pagbubukas ng klase sa naturang mga lugar, sinuspindi. Japan naglabas ng tsunami advisory bunsod ng naranasan lindol sa Pilipinas. At dagdag bawas sa presyo ng langis posibleng ipatupad bukas, June 9. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 8, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Walang intensyong bumitaw sa posisyon ang kampo ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Naninindigan ang parehong panig na sila ang may legal na karapatan at may hawak sa kasalukuyang pamumuno ng Senado. Narito ang report ni Jed Neresina. Inanyayahan na mag-usap ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian upang tuldukan ang hidwaan kung sino ba talaga sa kanila ang tunay na Pangulo ng Senado. Ang hakbang na ito ay sa kabila ng patuloy na agawan sa liderato ng Senado matapos ideklara ng grupo ng 12 senador sa panig ni Senator Gatchalian na sila na ang may hawak ng mayorya. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Ang 3 librong tinutukoy ng senador ay ang Saligang Batas ng Pilipinas, ang Rules ng Senado at ang Biblia. Sa kasalukuyan, wala pang direktang sagot si Senator Gatchalian sa hamon na ito ni Senator Cayetano. Gayunpaman, nag-post siya sa social media nitong linggo kung saan sinabi niyang malinaw ang batas at mahalagang pakinggan ang mga taong may sapat na kaalaman sa usaping ito. Dito ibinahagi niya ang mga larawan na nag-iisa-isa sa mga opisyal at personalidad na kumikilala sa legalidad ng kanyang pagkakahalal bilang Senate President pro tempore, gaya ng Integrated Bar of the Philippines, mga former Senate President na si Frank Trilon at Coco Pimentel, House Speaker Bogie D at ang Malacanang. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ni Senator Panfilo Ping Lacson, si Senate President pro tempore Gatchalian laban sa umano'y mga panlilinlang ni Senator Cayetano sakaling matuloy ang kanilang pagpupulong. Ayon kay Senator Lacson, bagamat kumpiyansa siyang alam ni Senator Gatchalian kung paano haharapin si Senator Cayetano, hindi makasasama ang isang paalala mula sa Chinese military strategist na si Sun Tzu na nagsasabing kung hindi mo kilalang iyong kaaway at lalong hindi mo kilalang iyong sarili, tiyak na mabibigo ka sa bawat labanan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi valid at labag sa konstitusyon ang naging pagbabago sa Senado noong June 3 ayon kay Senator Loren Legarda. Iginiit ni Senator Legarda na siya pa rin ang legitimate na Senate President pro tempore dahil hindi umano naabot ang 13 bilang ng senador para sa pagsasagawa ng reorganization. Giit pa niya, hindi maaring gamiting batayan ang kasong Avellino versus Cuenco dahil isinailalim ito sa 1935 Constitution at hindi sa kasalukuyang 1987 Constitution. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala, ipinahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na iginagalang niya ang posisyon ni Senator Legarda, ngunit may matibay ding suporta ang kanilang panig mula sa legal experts at mga dating leader ng Senado. Dagdag ni Gatchalian, kinilala na rin ng ilang ahensya ng gobyerno ang kanyang pagkakatalaga bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Walang nakuhang anumang political favor. Ito ang binigyan diin ni Senator Francis Chis Escudero laban sa mga akusasyong may nakuha siyang kapalit sa kanyang pagdalo sa sesyon ng Senado noong June 3 na nagbigay daan sa leadership change sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang detalye hatid ni Jed Neresina. Ikinagulat ng marami ang sorpresang pagdalo ni Senator Francis Chis Escudero sa nakaraang sesyon ng Senado noong June 3 na nagbigay daan para magkaroon ng quorum kung saan naihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, habang naibalik sa majority block ang mga miyembro ng minority. Sa isang podcast ng senador na inilabas kahapon na nai-record noong June 4, isang araw matapos ang kontrobersyal niyang pagdalo sa sesyon ng Senado, mariing pinabulaanan ng mambabatas ang mga bali-balitang may nakuha umano siyang political favor kapalit ang kanyang pagdalo sa Senate session. May mga usap-usapan na ginawa mo daw to dahil para sa sarili mong interes or sa flood control issues or baka daw may kapalit na maleta or what? Ano masabi niyo ron, sir? Asan? Binigyang diin ni Senator Escudero na sa ngayon ay mayroon pa rin siyang hinaharap na nakabinbing 2 kaso at iginiit na kung totoong may tinanggap siyang pabor, dapat sana ay napawalang bisa na ito. Pero hinaharap namin yun. At walang kinalaman yun dito. Sana tigil na. Opo. Ganun pa rin Wala namang pagbabago Kung ano yung sitwasyon ko bago kahapon, yun pa rin ang sitwasyon ko sa ngayon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo kung isasampa nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali. Itinanggi rin ng mambabatas na umano'y impluwensyado ng Malacanang ang kanyang desisyon. Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palasyo walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng 3 araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Di ba? Wag na lang yon, iba na lang. Muling nanindigan si Senator Escudero na ang kanyang pagdalo sa sesyon noong June 3 ay bunsod ng kanyang mandato bilang isang senador, alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. Noong June 3, 12 senador ang present sa sesyon na kinabibilangan ng mga miyembro ng minority bloc at ni Senator Escudero kung saan idineklara ang quorum. Kalinsabay nito ay idineklarang bakante ang lahat ng elected position sa Senado, kabilang na ang Senate Presidency. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Natuloy ngayong araw ang consultation and organizational meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kaugnay ng issue ng flood control projects. Ito ay sa kabila ng issue sa kung sino ba ang namumuno ngayon sa Senado. Mula sa Senado, nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, sinong mga resource person ang dumalo sa pagdinig ngayong araw? Dumalo sa nasabing meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ay ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Justice, particular si Prosecutor General Richard Padulyon, maging yung ilang opisyal naman mula sa Department of Budget and Management at Office of the Ombudsman, at personal din dumalo sa nasabing meeting si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batiba. Dismayado ang ilang senador mula sa Gatchalian Block sa hindi pagdating ng ilan sa resource persons na kanilang inimbitahan sa consultation and organizational meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Partikular na rito ang 18 dating bodyguards o umano'y mga bagman ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa Senate Secretariat, walang tugon ang mga ito sa ipinadalang imbitasyon ng komite. Maging ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligot ay hindi rin sumagot sa komite. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligot at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website. Bukod sa kanila, hindi rin dumalo sa nasabing meeting ng Blue Ribbon Committee ang ilang mambabatas na inimbitahan ng komite gaya ni na former House Speaker Martin Romualdez, Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, City of Iloilo Lone District Representative Jam Baronda at si ML Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay House of Representatives Secretary General Attorney Cheloy Garafil, tinanggihan ng Kamara o nag-decline sila sa imbitasyon dahil sa parliamentary courtesy. Samantala, binigyang linaw naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan kung bakit hindi pagdinig o hearing kung matawag ang isinasagawa ng komite ngayong umaga. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. Bukod dito, tinawag din ng senador na iligal at walang bisa ang ginawang pagdinig ng Cayetano Block noong nakaraang Huwebes, June 4. As such, we reiterate, therefore, that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. Kaugnay ng meeting ng Gatchalian Block Blue Ribbon, Ring nagbabala si Senator Erwin Tulfo na hindi ito gagawing laro ng komite para sa mga akusasyong walang pruweba gaya ng nangyari sa pagdinig ng Cayetano Block noong nakaraang linggo. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira na reputasyon. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat alegasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. O mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. Agad sa pagdinig o sa nasabing meeting kanina ng Senate Blue Ribbon
committee or during yung kanilang meeting, dumating dito sa Senate premises yung 18 dating bodyguards o umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico at personal silang pinuntahan o sinundo ni Senator Robin Padilla. At pagkatapos nilang mag-log in doon sa Senate security ay dumiretso sila sa opisina o tanggapan ni Senator Padilla kung saan sila nagsagawa ng press con kasabay nga ng ginagawang meeting ng Gatchalian Block Senate Blue Ribbon Committee. During yung meeting ni na Senator Erwin Tulfo, nakiusap siya sa Senate Secretariat na kung maaari ay puntahan sila sa opisina ni Senator Padilla para masamahan sana ni Senator Padilla yung mga nasabing individual para makapunta sila doon sa nasabing hearing at makapagbigay ng kanilang mga testimonya. Pero doon sa live press conference ng 18 dating bodyguards si dating Congressman Zaldico at kasama nila yung attorney nila na si Attorney Levi Baligod, sinabi nila na yung dahilan nila ng hindi pagdalo doon sa patawag ng Gatchalian Block Blue Ribbon Committee ay yung nakarating sa kanilang invitation ay wala umanong pirma ng Senate President at ng Chairman ng BRC. So yung mga developments sa nasabing meeting ng Blue Ribbon Committee ay ang aantabayan natin dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Humingi ng paumanhin si Senador Erwin Tulfo kaugnay ng kanya naging pahayag na ipaaresto at kakaladkarin niya si Senator Alan Peter Cayetano at ilang pang individual kung magsasagawang muli ng umano'y hindi otorisadong pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Inamin ni Tulfo na hindi angkop ang kanyang mga naging salita at sinabi niyang nadala siya ng kagustuhang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado nang walang pagkaantala. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko dahil nauwi sa hindi pagkakapasa ng mahalagang panukalang batas ang mga sigalot sa Senado bago ang adjournment ng sesyon. Kasabay nito, hinimok ng senador na tapusin na ang pagkakawatak-watak at itabi na ang pansariling interes at ipagpatuloy na lang ang kanilang trabaho. Iginiit ng National Bureau of Investigation na mahina lamang ang mga ebidensyang inilatag ng 18 resource person na mga dating sundalo tungkol sa umano'y paghahatid nila ng malimaletang pera mula umano sa flood control projects. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, bakit nasabi ng NBI na mahina yung mga ebidensyang ng naturang mga resource person? Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, nakakababaan niya ng probative value itong ginawang joint affidavit nitong ang 18 mga resource person. Kaya naman muling ipinatawag ng NBI noong Marso sa kanilang tanggapan ang mga naturang resource person para gumawa ng individual affidavit. Ngunit 5 lamang mula sa 18 resource person ang pumirma, habang ang iba ay pinigilan umano ni Attorney Levi Baligod na pumirma. Kaya naman itinuturing ng NBI na mahina ang ebidensya na ipresisinta ng mga naturang resource person. Ayon pa sa NBI Director, mula sa independent individual affidavit, 10% lang ang may personal knowledge sa alegasyon ng umano'y korupsyon. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat alegasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya at ang kasong ito hindi nila napatunayan. Ayon naman kay Prosecutor General Attorney Richard Anthony Padulyon, nararapat na dumaan muna ito sa masusing evaluation bago ito isampa bilang kaso. Nitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan.
Aga, dagdag pa ng NBI Director na misleading din umano yung title ng naturang grupo noon na 18 Marines o 18 military dahil lumabas sa kanilang investigasyon na may ilan sa mga ito ang dishonorable discharge na ayon na rin sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Marine Corps. At yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinuligsa ng isang House prosecutor ang hindi pagharap ng nagpapakilalang 18 dating bodyguards ng nagbitiw na kongresista si Zaldico sa pulong ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Bago ito, hinamon ng mambabata sa mga itong humarap sa komite upang sumpaan ang alegasyong delivery ng maletang may lamang pera sa mga partikular na personalidad. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, may plano ba si Congressman Ridon na maghain ng reklamo laban sa 18 nagpakilalang dating bodyguards? Ella, sa ngayon wala pang plano si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isang miyembro ng House Prosecution Panel, na magsampa ng kaso laban sa mga nagpapakilalang dating bodyguards ng nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Idinadawit na mga ito ang ilang personalidad, kabilang na si Congressman Ridon, sa mga nahatiran umano nila ng maletang naglalaman ng pera mula sa anomalya sa flood control projects at iba pang transaksyon sa gobyerno. Ngunit para sa mambabatas, layon lamang ng mga aligasyong itong siraan ang House Prosecution Panel sa gitna ng napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mariing tinutuligsan ni Representative Ridon ng mga ito dahil sa hindi pagharap sa isinasagawang pagpupulong ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayon sa kongresista, kung totoo ang mga aligasyon, hindi mahirap para sa kanilang humarap sa isang official congressional proceeding. Sumpaan ng kanilang salaysay at sagutin ang tanong ng mga senador. Dagdag pa nito, hindi dapat nakasalalay ang desisyon ng mga ito sa payo, instruction o preference ng sinumang senador, kundi sa kagustuhang maihayag ang katotohanan at magkaroon ng pananagutan sa kanilang mga seryosong aligasyon under oath. Samantala, Ella, ihabol lang natin na ipadala na sa Senado ng House Prosecution Team yung kanilang manifestation sa Senado kung saan nakasaad na hindi na nila replyan yung answer sa articles of impeachment na itinuturing ng panel na non-responsive o hindi naman sumasagot sa matitinding aligasyon laban sa Vice Presidente. Si Attorney Renato Bantug, ang Senate Secretary sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian, ang tumanggap nito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinaalalahanan ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang buong pulisya na manatiling walang kinikilingan sa gitna ng nangyayaring gusot sa mga pangunahing sangay ng pamahalaan, partikular na ang nagiging bangayan sa Kongreso. Ayon kay Nartates, makaapekto sa imahe ng organisasyon ang anumang komento at pagpapahayag ng sariling opinyon, kaya't makabubuting sarilinin na lamang ito. Payo pa ng pinuno ng PNP sa mga pulis, manatiling apolitical sa lahat ng oras at pagtuunan na lamang ng pansin ang mandato na pagsiserbisyo sa publiko. Mariing itinanggi ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pagdamit sa kanya sa maleta skandal na nagpakilalang umano'y dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Nabanggit ang pangalan ni Representative Ridon nang humarap sa ipinatawag na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block Senators ang 18 dating Marines noong Huwebes, June 4 bilang resource persons. Kabilang umano ang mambabata sa nahatiran nila ng maleta ng cash na sinasabing may kaugnayan sa mga proyekto sa flood control at iba pang transaksyon ng gobyerno. Bunsod nito, hinamo ni Ridon ang mga nagdawit sa kanya na humarap naman sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. This is a challenge to the 18 former bodyguards. Magpakita sila doon sa Monday Blue Ribbon Committee hearing ni Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo. Ulitin po nila lahat ng mga binanggit po nila nito pong nagdaang pagpupulong. Kasi yung pong meeting sa Lunes will be made under full secretariat, will be made under oath. Kasi ito naman po yung talagang aktual na pagpupulong.
Wala na sa kustodiya ng Senado ang contractor na si Curly Discaya matapos itong i-turnover sa mga otoridad dahil sa warrant of arrest na in-issue ng isang korte sa Bulacan. Naninindigan naman ang kanyang abogado na wala itong kasalanan at patutunayan nila ito sa hukuman. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, nailipat na ba ng kulungan si Curly Discaya? Magandang tanghali, Aga. Sa pagkakaalam natin, maaaring nailipat na ito dahil maaga itong ibinyahe kanina mula rito sa Senado at sa pagkakaalam din natin ay dumaan muna ito sa arraignment, saka naman maglalabas ng commitment order ang korte dyan sa Bulacan kung saan siya ikukulong. Ibinigay na sa kustodiya ng korte sa Bulacan mula dito sa Senado ang public contractor na si Curly Discaya kaninang umaga. Ito ay matapos na siyang isyuhan ng warrant of arrest ng hukuman sa kasong malversation of public funds kaugnay ng flood control projects. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego, nalungkot ang kanyang kliyente dahil sa kabila ng paglalahad nito ng katotohanan sa mga proyekto sa flood control at mga nangyayari sa Department of Public Works and Highways o DPWH, siya pa ang nakukulong. Contractor ho siya, legal siyang contractor, so we deny the allegations. Lahat ho ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay dumaan po sa bidding process. Binigyang diin ni Attorney Samaniego na ang pag-aresto ay naganap habang si Curly ay nagpapagaling pa mula sa isang operasyon noong nakarang buwan dahil sa naputol na tendon sa kanyang kanang balikat. Dahil dito kasalukuyang nakasling ang kamay ng kanyang kliyente at mayroon itong impairment sa kanyang balikat. Sa kabila ng kanyang kondisyong medikal, tiniyak ng abogado na walang hinihinging special treatment para sa kliyente at mananatili ito sa regular na pasilidad kasama ng ibang persons deprived of liberty o PDL. Itinanggi ng kampo ni Discaya ang mga akusasyon laban sa kanya sa Malolos RTC. Iginiit ng abogado na ang lahat ng kontratang nakuha ni Curly sa gobyerno ay dumaan sa legal bidding process. Ang sabi lang niya, nalulungkot nga siya dahil nagsalita siya ng katotohanan tungkol dito sa flood control, siya pa yung makukulong ngayon. So nakakalungkot sa kanya, para sa kanya yon. Bilang bahagi ng kanilang depensa, nagsumite na rin sila ng 8 ledgers sa Senate Blue Ribbon Committee. Handa rin umano silang magpresenta ng karagdagang ebidensya sa korte upang patunayan ang kanilang panig. Aga sa ibang issue, mukhang natapos na yung tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee yung kanilang pagdinig dito sa issue ng flood control projects at kanina din ay pinag-recuse o pinag-inhibit ng ni Attorney Levito Baligod at kasama niya yung 12 mga sinasabing dating mga sundalo. Itong si Senator Erwin Tulfo sa pag-preside nitong Senate Blue Ribbon Committee dahil sinasabi nila dito dapat hindi siya uupo doon bilang chairperson sapagkat isa siya sa mga inaakusahan na tumanggap umano ng mali-malitang mga pera. At isa pa sa nabanggit kanina ng grupo ni Baligod, kumbaga, nagkamali daw yung 2 dating bodyguard ni former Congressman Zaldico doon sa pag-implicate o pagdawit kay Senator Loren Legarda dito sa issue ng flood control projects. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Naging maayos ang unang araw ng pagbubukas ng klase sa bansa. Ayon sa pambansang pulisya, wala silang naitalang anumang insidente ng krimen na nakaapekto sa school opening. Para sa detalye, may report si Lea Ilagan live.
Leia, all year round ba yung gagawing pagbabantay ng mga pulis sa paligid ng paaralan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kasama ang mga eskwelahan sa pinupuntahan para sa pagpapatrolya ng mga pulis sa kanilang nasasakupan. Ito'y upang matiyak na hindi mabibiktima ng mga masasamang loob ang mga mag-aaral. Aga, bagamat walang naita ng krimen sa unang araw ng pagbubukas ng klase sa mga pampublikong lugar sa bansa, mananatiling nakabantay ang mga pulis malapit sa mga eskwelahan. Ito'y upang mabantayan ang seguridad ng mga guro at mag-aaral na nagbalik eskwela ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., nasa 58,000 na law enforcers ang idineploy, kabilang ang mga force multipliers para mangalaga sa seguridad ng mga mag-aaral. Samantala, Aga, tinutugis na rin ng PNP ang mga nagpakalat ng fake news na suspendido ang klase kanina. Naglunsad ang PNP na investigasyon para matunton ang mga individual na nasa likod ng mga peking posts sa social media. Nagbabala rin ang PNP na maaaring managot sa ilalim ng batas ang mga responsable dito. Inatasan din ni Chief PNP ang Anti-Cybercrime Group na tukuyin ang pinagmulan ng mapanlinglang ng mga content. Inatasan din ito ang mga regional police officers at mga local PNP units na bantayan ang pagkalat ng mga maling impormasyon sa kanilang nasasakupan. Samantala, Aga, sinimok din ni Chief PNP ang publiko na maging maingat sa pagtanggap at pagbabahagi ng impormasyon online, lalo na ang mga anunsyong direktang nakaapekto sa mga paaralan at komunidad. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Magpapatupad ng malawakang reforma at support measures ng Department of Education ngayong school year 2026 to 2027. Kabilang na dito ang 3-term school calendar kung saan nakapaloob dito ang learning continuity in emergencies, binagong lesson planning and learning design, pati na ang updated assessment at grading policy. Gayon din ang pagpapatupad ng strengthened senior high school curriculum sa buong bansa. Layunin ng mga reforma na matulungan ang mga paaralan na mag-focus sa pinakamahalaga, mas mahusay na pagkatuto at mas malinaw na suporta para sa mga guro. Inaasahang makikinabang sa naturang pagbabago ang nasa 26 na milyong mga mag-aaral, higit 45,000 na mga paaralan at halos 900,000 na mga guro sa buong bansa. Dapat siguraduhin ng mga eskwelahan na mayroong prangkisa ang mga school transport service. Ito ang paalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, bukod sa prangkisa, isa sa mga dati pang issue dyan ay ang overloading. May nahuli ba ang LTFRB ng mga overloaded na sasakyang naghahatid ng mga estudyante? Ella, good news dahil wala pang nahuhuli ng mga ang land o mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na overloading ng mga service transport services. Ito ay sa gitna ng inspeksyon na isinagawa nila nationwide para yan sa pagbabalik eskwela ngayong araw. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga tauhan ng LTFRB sa mga eskwelahan sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng unang araw ng klase. Layo ng ahensya na tiyaking sapat ang bilang ng mga sasakyan papunta sa mga school zone at papauwi sa mga tahanan ng mga mag-aaral. Ayon kay Attorney Zona Tamayo, Regional Director ng LTFRB National Capital Region, nakikipag-ugnayan rin sila lalo pa sa mga pribadong paaralan. Ito ay upang masiguro na ang mga school transport service at providers ay may kaukulang prangkisa o provisional authority. Balik eskwela na ho. So we would expect na dun ho sa mga school zones ay medyo masikip ho, no? So maging disiplinado ho tayo sa kalsada, mga bata ho ito, no? We have to be patient din also dahil baka merong ibang mga tumatawid, so kailangan ho ang pedestrian ay laging priority po natin. At pinapaalalahanan din ho natin yung mga eskwelahan na may mga school transport service na siguraduhin ho nila na may sapat hong franchise itong mga providers ho nila. Again, because we are dealing with school children.
Binigyan diin ng LTFRB na bahagi ng terms and conditions ng mga mayroong valid franchise dapat ay may sapat, convenient at safe na transport service. Bunsod dito, nanawagan ng ahensya sa publiko na kung may overloading sa mga school transport service ay ipagbigay alam sa kanila. Para naman kay Aida Martinez, operator ng isang school transport service sa lungsod ng Maynila, fully compliant o sumusunod naman sila sa lahat ng mga alituntunin ng LTFRB. Ang school bus, dapat ang laman niyan, seating capacity. Hindi pwedeng sa gitna. Kaso mahina nga ang school bus ngayon, kaya first trip namin, ako 7 lang ang sakay ko. Yun ay inihatid namin. So, mas maluwag kayo? Mas maluwag. Kasi maraming bumaba nga dahil nag-transfer sa public. Ayon naman sa konduktor ng isang school transport service na si Bobotsky Esto-Esta, door-to-door ang kanilang paghahatid sa mga estudyante mula sa eskwelahan hanggang pauwi sa kanilang bahay. Pagtawid, hinahawakan ko, ganun. Pagsakay, pagkuha pa lang sa bahay, hawak na kagad yun. Kasi ang main concern namin is safety ng mga bata eh. Aga sinabi rin ng LTFRB na hindi lang sa unang araw ng klase ang kanilang pagbabantay sa mga school transport service, kundi susiguraduhin din nila na ito ay patitigil nila ang operasyon ng mga kolorom sa mga susunod pang mga araw. Mula dito sa Maynila, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Katapan Jr. Sari-saring problema pa rin ang sumalubong sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Pangunahin na rito ang kakulangan ng mga silid-aralan. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang solusyon ng mga paaralan sa classroom shortage at dami ng estudyante? Ella, gaya ng inaasahan, hindi na naman tugma yung classroom to students ratio sa mga pampublikong paaralan. Ang ginawang solusyon ng Batasan Hills National High School dito sa Quezon City ay magpatupad ng blended learning upang matutukan ang lahat ng mga estudyante dahil hindi naman nga ang lahat ng mga mag-aaral na ito ay magkakasya dito sa iisang silid-aralan. Habang yun namang katapat nito na elementary school na President Corazon Aquino Elementary School ay hinati sa dalawa yung mga classroom nila at tinawag nila itong partition classrooms. Sa pagsisimula ng pasukan para sa school year 2026-2027, inihanda na ng Batasan Hills National High School ang kanilang mga guro at pasilidad para sa higit 15,000 estudyanteng kailangang i-accommodate ngayong taon. Ayon sa principal na si Sir Joseph Palisok, 105 ang kanilang mga classroom kung saan hanggang 45 students lamang ang kasya. Kaya naman ngayong school year, kasabay ng pang-umaga at panghapong klase ay gagamitin rin ang blended learning upang hindi mapigilan ang pagkatuto ng mga estudyante. Ngayong umaga, isang grade level po yung nandito sa amin ng on-site. So yung isang grade level din naka-online. Then mamaya, yung isang grade level ulit naka-on-site, then yung isang grade level naka-online. So magpapalit lang po siya. So yun yung kagandahan ng blended. Yes po. Kaya na-manage po namin yung dami ng estudyante. Sa loob ng isang linggo, 3 beses lamang ang face-to-face classes ng mga high school students sa Batasan Hills, habang ang natitirang 2 araw ay para na sa kanilang online classes. Sa kabila nito, walang work from home setup para sa mga guro at kailangang araw-araw pumasok. May mga itinalagang online hubs o office sa loob ng school kung saan sila magtuturo ng online lessons. Samantala, sa katapat nitong paaralan na President Corazon Aquino Elementary School, nilagyan naman ng partition o harang ang isang classroom upang 2 klase ang makagamit sa parehong oras. Ayon sa kanilang principal na si Dr. Jerry Ferrer Isik, ngayong panuruang taon ay higit kumulang 8,500 ang kanilang mga hahawakang estudyante. Dahil 2 klase ang sabay na nangyayari sa isang classroom, binabalak na ipa-renovate ang mga silid-aralan, ngunit hindi pa ito magagawa sa kasalukuyang school year. Yung partition room natin, gagawing soundproof para hindi nagkakarinigan sa kabila.
So, kahit na po, ibig sabihin hindi pa siya nagawa. in-estimate na. Kasalukuyan ng pan. Siguro budget na lang yung pan natin. Ba't ngayon lang ho naisip na pasukan na? Actually, nung nung 2 weeks ago, nagpunta na rito. Sa ngayon, sa 112 classrooms ng naturang elementary school, 45 sa mga ito ang ginawang partition rooms. Alas 12 ng tanghali ay natapos na ang morning shift doon sa President Corazon Aquino Elementary School at maging dito sa Batasan Hills National High School. Kanina nga ay nagsisidatingan na itong mga mag-aaral para sa afternoon shift at magsisimula na ang kanilang klase ng 1:00 ng hapon. Habang sa labas naman ng mga paaralan dito sa Quezon City ay meron pa rin mga nakabantay na mga traffic enforcers mula sa Quezon City Local Government Unit upang masiguro ang seguridad ng mga estudyante na lalabas at papasok ng mga paaralan. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Evan, kumusta naman ang mga kalagayan ng mga estudyante dahil doon sa partition? Hindi ba sila nasisikipan? Yun nga, Ella, natanong natin doon sa principal ng President Corazon Aquino Elementary School. Hindi ba masyadong masikip para sa mga estudyante at hindi ba sila mahihirapan at mga bata o mga batang learners pa yung kanilang hinahawakan? Ayon sa principal ng President Corazon Aquino Elementary School ay maayos naman yung kalagayan ng mga estudyante doon dahil na-train na din yung mga teachers kung anong gagawin sakaling masyadong maingay o masyadong mainit. Ayos din naman daw ang mga ventilation dahil may mga enough facilities or may enough supply ng hangin na pumapasok doon dahil ayos naman yung mga electric fan na ginagamit sa bawat classroom. Kanina nabisita natin yung mga partition classroom doon sa President Corazon Aquino Elementary School. Makikita natin medyo masikip nga para sa dalawang klase na sabay na ongoing na nangyayari at the same time. Pero siniguro naman na principal ng paaralan ngayon na merong mga plano para sa renovation sa pakikipagtulungan nila sa local government unit dito sa Quezon City. Ella. Alright, maraming salamat, Evan Alvarez. Malinis na eskwelahan at maayos na silid-aralan ang sumalubong sa mga mag-aaral sa ilang paaralan sa Caloocan City. Bilang suporta naman sa Brigada Eskwela, naghanda ang Members Church of God International o MCGI ng libreng pagkain sa mga lumahok sa taunang paghahanda para sa pasukan. Ang detalye hatid ni Alan Manansala. Nagpintura, nag-ayos ng mga gamit at naglinis sa loob man o sa labas man ng paaralan. Tiniyak ng Brigada Eskwela ang kalinisan kahit ang mga hindi na napapansing mga lugar sa paaralan para hindi pamahayan ng mga insekto at peste na banta sa kalusugan ng mga estudyante. Lahat ng yan ang dapat magawa bago ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan. Ngunit kung ang mga teacher lang ang gagawa, tiyak hindi nila kakayanin. Kailangan ng karagdagang mga kamay para mapadali ang trabaho, kaya ang mga magulang at mismong mga estudyante tumulong na rin. Para po kami naging walis tingting. Mas nagiging malakas ang isang community kapag magkakasama po. Kapag mag-isa lang yung isang tingting, wala siyang ganong malilinis. Makakatulong din po ako sa mga kapwa estudyante ko. At mapanatili din po yung kalinisan po sa eskwelahan po namin. Sa taunang Brigada Eskwela, hindi nawawala ang Members Church of God International o MCGI. Kahit ang senior citizen, gaya ni Nanay Rosenda, welcome na makiisa sa Brigada Eskwela. Alam mo, pag nagpa-participate ka, parang lumalakas ka. Ngayon po kasama ko mga kabataan, kaya pakiramdam ko parang bata pa rin ako eh. Bukod sa paglilinis, namigay rin ng libreng pagkain ng MCGI sa mga kabrigada para may energy pa rin sa maghapong paggawa. Samantala, ayon naman kay Ma'am Catherine Henson Juan na isang Brigada Eskwela Coordinator, masayang makita ng marami ang nagbo-volunteer na magulang, estudyante at mga pribadong grupo gaya ng MCGI.
Nakakatuwa po na makita na ang ating pong mga magulang at ating pong mga learners o ang ating mga mag-aaral ay bukas palad na tumutulong para maihanda ang ating mga silid-aralan. Marami pong mga stakeholders natin sa iba't ibang institusyon, organisasyon, pampubliko man or pangpribado na nagdo-donate o tumutulong sa pagpapaganda at paghahanda. Naniniwala ang lahat na mas magandang mag-aral kung ligtas, maayos at malinis ang paligid ng paaralan at mas madali ang paggawa kung sama-sama hanggang sa susunod na Brigada Eskwela. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpalabas ng tsunami warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Kasunod ito ng magnitude 7 na lindol na naranasan sa baybay ng Sarangani ngayong umaga. Inabisuhan ang mga nasa coastal areas na lumikas patungo sa matataas na lugar. Kabilang dito ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, at South Cotabato. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring tumama ang unang tsunami waves sa pagitan ng 7:37 ng umaga hanggang 9:37 ng umaga at maaaring magpatuloy ang mga alon hanggang sa mga susunod na oras. Naka-red alert status ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Nakahanda ang ahensya na maghatid ng agarang tulong sa mga nangangailangan. Ayon sa ahensya, mayroong nasa 1.1 million na family food packs at higit 80,000 na non-food items ang naka-preposition sa iba't ibang warehouse sa Mindanao. Nakahanda na rin ang Mobile Command Center ng DSWD Field Office 12 para sa pagpapalakas ng koordinasyon upang mapabilis ang pagtugon. Naka-full at red alert status ang lahat ng mga Operation Center, National Interagency Coordinating Cell at mga response cluster ng pamahalaan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao. Ang detalye hatid ng ulat ni Ryan Lacanlale live. Ryan, nakakalungkot man tanungin meron na bang casualty na naitala? Ella, may mga ulat ukol sa posibleng mga casualty at sugatan sa 7.8 magnitude na lindol sa Maasim, Sarangani. Pero under validation pa ang mga ito na nasawi sa lindol. Wala pang opisyal na kumpirmadong ulat na maibibigay ang Office of the Civil Defense hinggil sa bilang ng mga casualty at sugatan. Ayon kay Yusek Harold Cabreros, inatasan na ang mga opisyal ng Department of National Defense at Office of the Civil Defense upang inspeksyonin ang lawak ng pinsala at pangunahan ang response operation base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Binigyan na rin ng direktiba ang lahat ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMOs na pabilisin ang kanilang response operation. Nakaalerto naman ang mga rescue unit ng iba't ibang uniform service para sa agarang deployment kung kinakailangan. Ayon sa OCD, mahigpit ang koordinasyon ng mga national agency sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong at agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Nakapagtala na ng mga pinsala sa iba't ibang infrastruktura sa mga apektadong lugar. Naapektuhan din ang supply ng kuryente at komunikasyon sa ilang komunidad na patuloy na nire-restore ng mga kinauukulang ahensya. Patuloy naman ang evacuation operation sa mga baybaying lugar bilang pag-iingat sa posibleng banta ng tsunami at iba pang epekto ng lindol. Kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ang Region 12, Region 11, Region 9 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM.
Pinapayuhan na ang publiko na huwag munang bumalik sa mga bahay at gusaling may nakikitang pinsala dahil sa posibilidad na malalakas na aftershock. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ayla. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sinuspindi na ng Department of Education ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar na apektado ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang pangunahing prioridad ng DepEd ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa regional at division offices maging sa mga lokal na pamahalaan upang maberipika ang sitwasyon sa bawat paaralan at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Dapat naman lagi tayong handa. At sabi ko sa ating mga teachers at principal na huwag natin kalimutan, tayo yung pangalawang magulang ng ating mga bata. So I'm happy na mabilis naman yung pag-evacuate ng mga eskwelahan at pag-uwi ng mga bata. Magsasagawa na rin ng rapid assessment sa mga lugar na nakaranas ng malalakas na pagyanig upang matukoy kung gaano kalawak ang pinsala sa mga gusali at iba pang pasilidad. Base sa inisyal na ulat, isang building sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho kasunod ng lindol. Nakikipag-ugnayan na ang national government sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa nangyaring malakas na lindol. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inatasan na niya ang lahat ng kaukulang ahensya na agad kumilos. Sinabi rin ng Pangulo na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council upang pangunahan ang disaster response at mahigpit na bantayan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Iniutos na rin ni Pangulong Marcos ang pagsususpinde ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa magpalabas ng panibagong abiso. Sa ibang balita, posible nang magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas sa araw ng Martes, June 9. Batay sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, nasa 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang inaasahang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso hanggang 1 peso and 50 centavos na rollback sa gasolina. Inaasahan ngayong araw, i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment sa ipatutupad naman bukas araw ng Martes, June 9. Wala pang katiyakan kung kailan mauumpisahan ang pagkukumpuni sa nasirang bubong na mga silid-aralan sa Bolon National High School. Mga estudyante at mga guro magtitiis ng init sa mga silid-aralan ngayong pasukan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, bakit walang katiyakan ang pagkukumpuni ng nasirang bubong na yan dyan sa Bolon National High School? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon sa pamunuan ng Bolon National High School, walang definite schedule na binibigay ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Education o DepEd kung kailan sisimulang ayusin ang nasa halos 8 buwan ng sirang bubong ng eskwelahan dito sa Bolon National High School. Bagamat nailapit na ng pamunuan ng Bolon National High School ang kalagayan ng kanilang mga silid-aralan sa mga kinaukulan, wala pa din tugon kailan masusolusyonan ang kanilang problema. May nauna ng negosyasyon ang eskwelahan at DPWH noong nakaraang buwan ng Disyembre na inaasang makukumpuni noong nakaraang bakasyon pero wala pa ding nasimulan. As of the moment po, wala pa ring definite answer as to when
kung kailan. Pero po yung promise ng ating government is, the initial promise was December po last year. Tapos kaya lang po tinatapos daw yung batch 1 ng mga schools na nire-rehabilitate. And as to the latest communication, sir, with our city DepEd engineer, nakataas na daw po sa central office. Ella, bukod pa dyan, ang patuloy pagdami ng mga estudyante na inaasang aabot sa mahigit 800 ngayong patuloy pa din ang enrollment kahit nag-umpisa na ang klase. Kaya mga guro at estudyante nagtitiis ng init sa kanilang silid-aralan dahil nag-a-average na nasa 35 hanggang 45 student bawat seksyon. Bukod sa sirang bubong, wala namang kisame ang mga classroom kaya hindi na halos kayang tugunan ng mga nakalagay na electric fan ang init lalo na ngayong may El Nino pa. Ang grade 7 student na si Crystalline Andaya, kahit mahirap ang kanyang kalagayan, pursigido sa kanyang pag-aaral at maabot ang pangarap na maging isang guro. Medyo mahirap mahirap pong pagkaklase kay may mga luho man po nga ni bubong kag hirap man po kay syempre po may luho pang bubong tapos ang iba po wala pa po sa bubong and mainit man po syempre yung tayo lang po ang nasusulod lang na classroom kaya siliksikan na lang po. Ella, hindi lamang init ang nararanasan ng mga mag-aaral at guro, maging ang pagbaha at pagtulo ng tubig ulan sa sirang bubong na di maiiwasan kapag may malakas na buhos ng ulan, lalo na kapag may sama ng panahon. Pag maulan po, especially dito po, sir, tumutulo po ito. Tapos apektado naman po yung baba po na classroom. Apektado din po doon kaya bumabaha na po doon sa baba. Ella, pinangangambahan naman ng principal ng eskwelahan na mababawasan pa din ang mga silid-aralan kung gagawin na ang bubong dahil maapektuhan ang mga classroom na nasa first floor ng Bolo National High School. Yan ang balita mula dito sa Masbate City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Niyanig ng malakas na lindol na may magnitude 7.8 ang Sarangani bandang alas 7:37 kaninang umaga. Naramdaman din ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Bunsod nito ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng mga klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. May report si Gladys Tuabi live. Gladys, ano yung kasalukuyang sitwasyon matapos yung malakas na pagyanig? Aga napalitan ng pangamba ang unang araw ng pasukan matapos yanigin ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Alas 7:37 nang maitala ang malakas na pagyanig na may episentro sa Sarangani na naramdaman din sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Kasunod nito, sunod-sunod na aftershocks ang naitala, kaya nananatiling nakaalerto ang mga residente at mga lokal na pamahalaan. Agad namang naglabas ng tsunami advisory ang DOST Civil at pinayuhan ang mga nakatira sa mga baybaying lugar na magtungo sa mas mataas at ligtas na lokasyon bilang pag-iingat. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa babala ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulo, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Ayon kay DOST Civil's Director Dr. Teresito Bacolcol, maituturing na major earthquake ang nangyaring pagyanig dahil sa lakas nito. Sa General Santos City, may mga ulat ng pinsala sa mga gusali, kabilang ang isang estrukturang gumungo dahil sa tindi ng pagyanig. Ilang malalaking establishmento rin ang nagtamo ng pinsala, habang may mga gusali na nakitang may mga bitak na dulot ng lindol. Sa Davao del Sur naman, may naiulat na landslide na nagdulot ng pagharang sa bahagi ng kalsada at pag-stranded ng ilang motorista. Samantala, nakaranas din ng pagkawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Davao City. Patuloy ring minomonitor ng mga otoridad ang mga baybaying lugar kasunod ng inilabas na tsunami advisory. Pinag-iingat din ng mga motorista sa pagdaan sa Bukana Bridge matapos mamataan ng mga posibleng pinsala sa istruktura nito.
Aga sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagtatayag ng mga otoridad sa kabuang lawak ng pinsala habang isinasagawa ang kinakailangang inspeksyon sa mga gusali, tulay at iba pang infrastruktura. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Naglabas ng tsunami advisory ang Japan matapos ang isang malakas na lindol sa karagatan sakop ng Pilipinas. Ayon sa Japan Meteorological Agency, inaasahan tatama ang mga alon na aabot hanggang 1 metro sa ilang bahagi ng Pacific Coast ng Japan. Nagbabala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Ang advisory ay inilabas matapos ang malakas na lindol na tumama sa karagatan sa katimugang bahagi ng Pilipinas na nagdulot ng pangamba sa posibleng epekto sa mga baybayin ng Japan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 12 na nagsasabi, "Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.